update sa R1 putik. Okay. So yan yung pangilalim na part ng makina ng R1. Kailangan ko palinisin. May nakuha nga pala akong black. Yung black kasi niyan kasama yung yung mga cylinder, kasama siya sa buong crankcase. Yan, nakuha natin kay Noriel. Alright. Shout out sa Orlando 86 Cycles. Ito yung sa akin, na sobrang laki ng bore, puta. Kahit na yan. Ito, nahirapan ako tanggalin. Pinagbabarin ako na para matanggal. Kasi kailangan ko yung laman para sa sa transmission. Ayun, pucha. Tanggal din. Ay, hirap. Ginrinder, binarena, sininsil, ang putik. Yeah, okay na. Problema ko na lang dito ngayon. Wala yung allen ko. Kasi yung allen. Higpitan ko kasi ito. Yan. Ito pininturahan ko na rin pala. Kailangan nyo ng mga pyesa galing Australia. Yan, galing Australia yan. Goodies naman. May mga issues pero minor lang naman. Tulad yan. May to yun. Kagaya nung sa block ko o sa crankcase ko. Mayroon din tama nung sa chain. Parang sakit na nung R1 yung hanip na yan. O sa mga natatalsikan ng hindi na makapag-ilaw. Hindi ito nagka-crack. Natatalsikan ng chain pagka naputulan ng chain. Yun lang naman. Minor issue. Kaya naman repairin. Ito pagod. Hanip. Nahirapan ako dito sa pagtanggal ng mga ganyan. Bibilang ko na lang ng tornilyo sa sample ito, spacer na yan. Sample, bibilang ko ng tornilyo. Putik, syempre may problema pa rin. Itong nakuha natin na nakuha ko pala na pinasok ko to, sinukat ko kasi sinukatan. Nakuha kong black o crankcase. Hindi kakasya to. Ito kasi shoot dun eh. Ito, tingnan nyo yung sa ko sa luma ko. Iba pala yun shoot siya dito. Yun. Taragis. Magkaiba ng butas ang putik. Magkaiba ng laki ng butas. Diba? Hindi pa pasok putik talaga. Ang laki. Kaya gawin ko, didiskarte ako na lang to. Kasi ito namang yung shaft naman ito, pasok dun saktong-sakto. Diskarte ako na lang to. Putik. Hindi ko alam na magkaiba pa pala to. Pares namang R1 ng putik. Iniba pa. Yan, ginawa ko na lang ng paraan, pinutulang ko na lang. Para makashoot siya dun, putik. Papatong lang naman yan dun. Yan na, goodies, parang original ang putik. Siyempre, hindi na makita sa loob na yun. Yan. Assembly na, putik. Yung sigunyal ko, pina-plus ko yung isa Bali, plus 0.50 na yung 1. Ito bali yung 1. 50 na yan. Yan yun. Piston rings, ito galing China. China talaga yan Okay, mainis. Akin naman to kumbaga kung depende naman sa inyo kung gusto nyo bumili ng mga China o gusto nyo bumili ng original Japan. Medyo malayo yung presyo tsaka yung quality. Ito sa akin naman to, kaya okay lang. Ko rin naman dito test dito ko ite-test yung mga China parts ito sa R1 pa para malaman natin kung goodies talaga to. Pero tingin ko okay naman to tumagal to 5 years, okay na rin sa akin yun. Haba na nun ito buo na, kaso may issue ako dito putik. Goodies na ito kasi sure ball lalagitik to. Taas baba wala, pero pa side medyo malaki. Ito kasi nagproblemang sigunyal. Ayan, susunog na. Ito mga to, goodies naman sila. Yun lang talaga isa. Kaya sure ball yan, lalagitig yan. Baga, nasaan ko na nalalagitig. Hindi naman magkakaroon ng issue na malala siguro yan. So, yung mababali o
Wag lang siguro yung overrev. Yan, overrev talaga, tsaka ano, iwasan lang yung nagmi-miss ng oil change interval. Ayun, ito bago na rin pala. Palit ako niyan, yung oil seal. Bahala ako dito. Kailangan natin dito. Ayun, yung takip na. Ay, yung pangilalim, lilinisan ko muna. Patapos na ako kaso kailangan ko palinisin yung mga yung mga sealant Ito, tip ko lang din sa mga nagsisilant. Kaya tayo nagsisilant para hindi lumabas yung langis o hindi pumasok yung langis, di ba? O kung ano man yung sinisil natin. Ito, sinilant kasi pati yung dito sa loob na pati yun pati ito isipin nyo, ito yung labas so may takip naman dito. Sabihin, ito hindi mo na kailangan isilan to, pero ito meron tinanggal ko so ang silan mo dito lang yan, tapos hanggang dun, tapos ka na dun, wala na to, wala na rin yan, dito ulit tama ba? Yan ulit kasi yan, labas na yan tapos yung kasunod yan, ito na dito, kasi mapuputol na ulit yan kasi may oil seal dito sa sprocket dito ulit, huwag mo na lagyan yan dito lang tapos dito, kasi yan, matatapos na dito sinilant lahat ang putik, tagal tuloy kaya pinturahan ko na udis yan. Ito, bibidyo ko kasi may nagtanong sa akin dati na tropa, tinatanong kung dapat ba malambot o tama lang na medyo matigas yung so binibigyan ko ng konting puwersa yung pagpihit, pero hindi naman makalang puwersa sisiw lang naman, hindi naman gano'n ka mabigat, normal na medyo mabigat kasi nakasabit na yung piston rings, mga piston rings bago na yan pero kung namumuwersa kayo sobrang tigas niyan, may problema kayo sa bearing o kaya sobrang sikip ng piston, dapat ganyan lang siya. Tinitest naman muna yun yung bearing bago nyo isalpak dito sa cranking. Yan, merong mga panukat yung plastic gauge, yung may mabibili naman kahit Shopee o Lazada may mabibili naman. Kung hindi kayo sure o hindi man kayo sigurado sa gagawin yung ganun, pwedeng diretso na yan sa machine shop kasi yung mga yun yung expertise nila huwag na tayo magmarunong tungkol sa mga ganyan. So ito, binalot ko na muna kasi pagod na ako abang na lang tayo sa susunod na video pagka nabuo na to na kompleto ko na pati yung head. Pagod, putik.